Hi! Magandang umaga sa inyong lahat mga mag-aaral. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dahil nasa unang yugto tayo ng ika-4 na markahan, ay magbabahagi ako sa inyo ng panibagong aralin. Ako ang magiging katuwang nyo. Ako si Teacher Rochelle. Ngunit, bago tayo dumako ay atin munang alamin ang mga bagay o kagamitan na maaari nating magamit at mga tuntunin na kailangan nating sundin sa pakikinig. Una, ihanda ang iyong mga kagamitan na maaaring magamit natin sa talakayan, katulad ng papel o kaya notebook at ang lapis o ballpen. Narito naman ang mga tuntunin na kailangan nating sundin sa pakikinig. Una, makinig ng mabuti sa aking sinasabi o sinasabi ng guro. Pangalawa, siguraduhin na nasa komportableng upuan at lugar ka upang mas maunawaan mo ang inyong aralin. Ngayon nalaman na ninyo ang mga kagamitan at mga tuntunin na maaari nyong magamit sa ating talakayan, ay narito naman ang ating mga layunin na maaaring makatulong sa inyo upang mas maintindihan nyo ang ating aralin. Una, na ilalarawan ang anyo at kalagayan ng vapor tabo. Pangalawa, na ihahayag ang saloobin hinggil sa nakaraan at kasalukuyang mga pangyayari na patungkol sa diskriminasyon. At ang huli, nakatatanghal ng maikling pagsasadula sa kabanata. Dahil alam nyo na ang ating mga layunin, ay atin namang alamin kung may naaalala pa ba kayo sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay patungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Narito ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo o ang timeline. Nandyan ang petsa o kaya yung taon at ang mga pangyayari. Pebrero 1872, ang El Filibusterismo ay inaalay ni Rizal bilang pagpupugay sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora na binitay sa pagumbayan dahil lamang sa maling hinala ng mga Espanyol. Taong 1884 to 1885, binalangkas ni Rizal ang pagkatha ng El Filibusterismo habang sinusulat lang niya ang Noli Me Tangere. Marso 1887, lumabas ang unang obra maestra ni Rizal na Noli Me Tangere. Agosto 1887, bumalik si Rizal sa Pilipinas at muli niyang nasilayan ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagbabalik, ay isinagawa niya ang kanyang mga layunin. Pebrero 1888, nagpahinuhod siya sa payo ng Gobernador General at palihim na tumalilis ng Pilipinas. Taong 1890, sinimulang isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo sa London. Marso 29, 1891, natapos ni Rizal ang El Filibusterismo at nang makahanap siya ng murang palimbagan, ang palimbagang Gent Belgium ay ipinadala niya ang manuskrito ng kaibigang si Jose Alejandro, ngunit sa kasamaang palad ay hindi natapos ang paglilimbag ng aklat. September 1891, dumating si Valentin Ventura at siya ang gumastos upang maituloy ang nahintong paglilimbag ng nobela. September 1891, naging malaking tulong ang El Filibusterismo kay Andres Bonifacio at sa mga katipunan upang maiwaksi ang mga balakid na nakakasagabal sa paghihimagsik. 1896, binili ng pamahalaan ang orihinal na kopya ng nobela mula kay Valentin Ventura.
Ngayong alam nyo na ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo, ay atin namang alamin kung ano ang magiging paksa natin. Ngunit, bago yan ay narito ang motibasyon na inihanda ko para sa inyo. Ito ay isang kanta na isinulat o kinanta ni Bamboo, isa siyang artista na pinamagatang Tatsulok. Papanoorin niyo ito ng mabuti sapagkat may mga katanungan ako na inihilas sa inyo pagkatapos tumanood. Totoy, bilisan mo ang takbo. Ilagan ng mga bombang nakatutok sa ulo mo. Totoy, tumapa kung kailangan at baka tamaan ka ng mga balang ligaw. Totoy, huwag kang magpagawin. Baka pagkamalan ka't humandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba ang punot dulo ng di matapos na kabuluhan? Ito hindi pula't ilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat mas marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong mulo. Lumilikas ang hininga ng kairaming mga tao, at ang dating lunting bukid ngayon'y sementeryo. Totoy, balik na rin ang tatsulok, katulad mong mga dukhang ilagay mo sa tuktok. May napapansin ka ba sa sitwasyon ng ating bayan? Ating mga kahilingan nabibigyan ba ng katuparan? Nasaan ang sinasabing daang taon ng kalayaan kung hanggang ngayon ang bayan ay hawak ng dayuhan? Mabilis nakalimutan parang petsa sa kalendaryo kapag ang hinaingay usaping pang-agraryo. Sa mga kamay na nagmimina ng ginto, ngunit nakakamit lamang ay kapiraso ng tanso. Ekonomiya, politika, pati ating kultura, tila karapatan na kanilang sinawalang bahala. Maunang magpantay ang ating mga puwersa bago pumantay ang ating mga paa. Mga paala, tinatahak, landas na pakikibaka, aming kamulatan na lang kapanan ng sandata. Mga linya'y papalitan ng mga papasulong na bala, kasabay sa himig ng nalalapit na paglaya. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay
Ngayon natapos na ninyong panoorin ang isang video ng Tatsulok ay sagutin naman natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino ang kinakausap sa awit? Pangalawa, ano ang gustong iparating ng may akda sa mga nakikinig? Pangatlo, paano mo ihahalin tulad ang tatsulok sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? At ang huli, nagpapakita ba ng diskriminasyon ang awit tungkol sa pagitan ng mayayaman at mahihirap? Ipaliwanag. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutin ang mga ito. Magaling! Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Ang pinanood nyo at ang mga katanungan na inyong sinagot ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayon. May nahihinubha na ba kayong kung ano ang ating paksa ngayon? Tama! Ito ay ang El Filibusterismo, Kabanata 1 na pinamagatang sa ilalim ng kubyerta. Ngunit, bago tayo dumako sa ating aralin ay bibigyan ko muna kayo ng konting ideya at kaalaman tungkol sa El Filibusterismo. Sinasabi dito na ang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong na sequel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya ay nagprapraktis ng medisina sa Calamba, Laguna. Ito rin ay isang orihinal na nakasulat sa wikang Kastila na inaalay niya sa 3 paring martyr na kilala siya sa bansag na Gombursa. Ibig sabihin, sila ay sina Padre Gomez, Burgos at Padre Zamora. Sinasabing ang El Filibusterismo ay isang nobelang pampolitika na naglalayong magmulat sa kaisipan at manggising ng damdamin ng mga mambabasa upang ang hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan ay makamtan. Ngayong alam mo na ang kalikirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo at nagkaroon ka na din ng konting kaalaman tungkol dito, ay handa ka na ba sa pakikinig? Kung gayon ay halina't panoorin ang unang kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata 1. Sa ibabaw ng kubyerta. Buwan ng Disyembre, sang umaga, hirap na naglalayag ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Lula ng napakaraming tao, tinawag itong Tabo dahil sa bilog nitong hugis na sumisimbolo sa tunay na Pilipino. Mabagal, waring nagmamalaki subalit kinagigiliwan dahil sa makikita rito ang mga ugali ng bayan. Maingat na pinaandar ito ng kapitang matanda na. Gayon na lamang ang pamimintas ni Doña Victorina, ang tanging babaeng nakikiumpok sa mga Europeo sa pagiging tamad at sumpungin ng bapor. Isang babaeng palamura kapag nagugulat. Bubuti lamang aniya ang andar ng bapor kung wala ni isa mang Indio sa mundo. Hindi niya alintanang 99 sa bawat 100 sakay ay Indio. Indio rin siya lalo na't kakayurin ang napakakapal na pulbos sa kanyang muka at magdadamit Indio. Sa pagbaybay ng bapor sa mga liko ng ilog, pinagtalunan ng manunulat na si Ben Zaib, ng paring mukhang artilyerong si Padre Camora, ng payat na paring Pransiskanong si Padre Salvi, at ng paring Dominikanong si Padre Sibila, ang pagtutuwid ng ilog at ang mga gawain ng Obras del Puerto. Pinunanan Donya ang kawalan ng mabuting lawa sa Pilipinas. Buong pagmamalaking nagpanukala si Simon, isang Amerikanong mag-aalahas, sa wikang kalahati Ingles at kalahati Amerikano sa Timog, na kailangang gumawa ng isang kanal
mula sa pagpasok at paglabas na lalagos sa Maynila. Tatabunan ng Ilog Pasig upang mapaikli ang paglalakbay. Bagaman hindi ganap na naunawaan ng mga nakikinig ang panukala, patangu-tango sila upang pagmukaing kahanga-hanga ito. Dahil hindi sa kanya galing ang panukala, sinalungat ito ni Don Custodio sa isang tinig na parati niyang ginagamit sa pagkatalumpati sa ayuntamiento. Kapag natuloy ang panukala, marami aniyang salaping mauubos at may mga sisirain pang bayan. Agad namang tumugon ang mag-aalahas sa mga nakagigimbal na pahayag. Kung gayoy, sirain ang mga bayan. Kung walang ipasasahod sa mga manggagawa, huwag silang pasahurin, pagawain ang mga preso, at kung hindi sumapat, ay pati na rin ang mga mamamayan, ang matatanda, ang mga batang kalalakihan. Mula sa 15 araw na saplitang paggawa, gawin itong 3 hanggang 5 buwan. Hayaan silang magdala ng sariling pagkain at kasangkapan. Nasindak si Don Custodio sa narinig at sinabing magbubunsod ito ng himagsikan. Katuwiran ni Simon, hindi naman naghihimagsik ang mga taga-Ehipto ni ang mga bilanggong Hudyo laban kay Titus. Mahina pala kayo sa kasaysayan, ang hambog niyang nasambit. Nagalit si Don Custodio sa narinig, subalit hindi niya napigilan sa pagkasalita ang mag-aalahas. Giit ni Simon, hindi na muli pang maghihimagsik ang mga Indio. Naglatin si Padre Sibila at binalingan ng tuligsa ni Simon. Huwag na kayong magsalita ng Latin, Padre Sibila. Kung makapaghihimagsik ang bayan, bakit pa kayo naririto? At tuloy-tuloy siyang nanaog sa kubyerta. Pagkaalis ni Simon, nagbulalas ng kani-kanilang opinyon tungkol sa kaniya ang mga magkakaharap. At nawika ni Don Custodio ang sariling panukala. Napilitin ng lahat ng bayang malapit sa Wawa na mag-alaga ng itik upang mapalalim ang Wawa kung sila'y humuhukay ng suso. Ipinalagay naman ni Bensaib na pinahihintulutan siya ni Don Custodio na sumulat ng latalain tungkol dito. Pakli ng mamamahayag, sadyang kakaunti ang nag-iisip sa lupain ito. Sabat naman ni Donna Victorina, kung maghahalaga ng itik, marami ang balot. Ngayong natapos na ninyong panoorin ang unang kabanata ng El Filibusterismo, ay atin naman sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa unang kabanata? Tama, sila ay sina Bensaib, Padre Camora, Simon, Doña Victorina, Padre Salvi at Kapitan General. Sagutin naman natin ang pangalawang katanungan. Ano-ano ang ibubuti ng malalim na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at Looc ng Maynila ayon kay Simon? Magaling! Giginhawa ang paglalakbay at uunlad daw ang negosyo. Pangatlong katanungan. Ano-ano ang tutol ni Don Custodio dito? Tama! Ito ay malaking ang gugugulin at maraming bayan ang masisira. Ngunit, ano naman kaya ang naging tugon ni Simon tungkol sa pagpapalawak ng lawa o pagpapaganda ng Ilog Pasig? Magaling! Sinabi ni Simon na kung walang ibabayad sa mga manggagawa ay gagamitin ang mga nasa bilangguan at kung maraming bayan ang masisira ay sirain na lamang ito. Para sa panglimang katanungan. Dahil sa panungkala ni Simon at kanyang tandisang patutsada kay Padre Sibila at Don Custodio, ano kaya ang naging palagay sa kanya ng nasa itaas ng kubyerta?
Tama! Ang naging tandisang patutsada ng nasa itaas ng kubyerta ay sinabing siya ay isang mestisong Amerikano. At bakit kaya nangingilag ang mga prayle at sina Don Custodio kay Simon? Magaling sapagkat siya ay kaibigan ni Kapitan General. Ngayong natapos na ninyong sagutin ang mga katanungan, ay atin naman paghambingin ang Bapor Tabo at ang pamahalaan noon. Narito ang isang halimbawa na kung saan ay nagpapakita ng pagkakatulad ng Bapor Tabo at ang pamahalaan. Una, mabagal ang pag-usad. Sa pamahalaan, sinasabi na ang pamahalaan natin ngayon ay mabagal din ang pag-usad nito sapagkat 300 daang taon na ang nakakalipas simula noon ay hindi pa rin ito umuusad. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang tukuyin kung ano ang pagkakatulad ng Bapor Tabo at ang pamahalaan. Ang oras ay magsisimula na. Magaling! Lahat ng inyong mga tinuran ay tama. Dahil dyan ay bigyan ninyo ng 3 bagsak ang inyong sarili. Ngayon naman ay dumako tayo sa bagong gawain. Narito ang panuto. Pumili ng isang karakter sa El Filibusterismo na nakapukaw sa inyo ng atensyon at ipaliwanag kung bakit ito ang napili mong karakter. Iwasan lang ang mga karakter na nagpapakita ng kahalayan at isaalang-alang ang kabutihan sa pagpili ng tauhan. Narito ang pamantayan o rubrics para sa inyong pagmamarka. Una, kasinigan ay 40 puntos. Pagkamalikhain, 30 puntos. Presentasyon at kaangkupan, 30 puntos. At ang kabuuan ay 100%. Ang inyong gagawing presentasyon ay maaaring isend sa akin via Messenger. At para naman sa inyong pagtataya, basahin at unawaing mabuti, tukuyin kung sinong tauhan ito batay sa ibinigay na paglalarawan sa kanila. Una, siya ay kaibigan at tagapayo ng Kapitan General ng Espanya. Pangalawa, siya ang nagdesisyon tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Siya ay pinalalagay na pinakamatalinong tagapayo ng mga tao sa Pilipinas. Pangatlo, isang Kastilang mamamahayag sa pahayagan na sumusulat ng mga artikulo sa mga Pilipino. Pang-apat, siya ang praileng Kastila na nakikiisa sa mga kabataan sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Isa siyang sumisimbolo sa pagmamalasakit sa mga kabataang Pilipino. Panglima, isang paring Pransiskanong dating kura ng bayan ng San Diego at ang huli, siya ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Siya ay kaibigan ni Simon. Ito ay ilagay lamang sa papel at ipapasa ito pagkatapos. Ngayong natapos na natin ang bagong aralin ngayong araw ay narito ang inyong takdang aralin. Paano itinago ni Simon ang kanyang katauhan sa nabasang kabanata at ano ang kanyang dahilan ukol dito? Basahin din at unawain ng mabuti ang kabanata 2 ng El Filibusterismo. At doon nagtatapos ang ating aralin na pinamagatang sa ilalim ng kubyerta unang kabanata ng El Filibusterismo. Sana ay may naintindihan kayo at may nalikom kayo na bagong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!